Magandang araw po mga kalapatids. Ngayon po, nandito po tayo sa Rosario, Pasig City para po bisitahin ang ating singing kalapatid sa si Sir Jermaine Cruz. Tara, puntahan po natin siya. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jermaine Cruz ng TNT Kalapatids Loft, taga Rosario, Pasig City. So bali, nagkita kami ni Sir Jermaine doon sa last day ng aming mid-year conference. Blessings talaga yung araw na yon dahil yung gig na yon ay hindi ko inaasahan. Pagpunta ko doon sa San Mateo, ay nakita ko maraming sasakyan ng alagang magaling. So pagpunta ko doon, sila pala yung may event. After nung mga conferences mismo, nilapitan niya ako, and yun pala, nagkakalapati din siya. So doon ko na-meet si Doc AJ na talagang ako pa lumapit talaga sa kanya. May kinonsult siya sa akin na may mga concern siya dito sa ibon, and since malapit naman siya dito sa Santolan, ito, binisita na rin po natin siya. Ay, sir, gusto po. Okay naman, Doc. Long time no see, sir. Nung last time nagkita doon sa mid-year conference namin. Na-surprise din ako na natutuwa ako. Kayo pala yung tutugtugan namin. Ayun. Pagkakita pala dito sa third floor nila, so bali may makikita ng mga fancy pigeons dito sa side na to, and dito sa part naman na to may mga konting flyers. Bali sir, kamusta yung na dito pala sa una, marami tayong mga fancy. Oo nga, dalawang uri kasi talaga nakahiligan ko, fancy tsaka racing. Diba nung nakaraan sir, kayo sa akin na nag-text kayo na meron kayong nag-encounter na problema dito. Ano ulit yun sir? Yun nga yung sipon, yan ang talagang malaking problema ko na mula nung nag-uulan nang walang tigil. Talagang nagulat ako, sunod-sunod na sila at sabay-sabay na nagkakasipon. Tapos yung parang may phlegm sila na hindi ko maintindihan sa ilalim o sa loob ng bibig nila. Oo. Nakakala ko rin cancer, pero hindi pala. Tapos pag tinatanggal ko sila, yung phlegm siya na natatanggal na. Natatanggal sila, okay. Talagang kinuha ko na yung opportunity na itanongin siya dun sa sakit ng mga ibong ko. So hindi ko alam na yung gagawin, although ganun pala yung proseso pala talaga. Saan nanggaling yung mga nagkakaroon ng sakit? Dito ba? Sa loob mo na to o saan part? Meron dito, meron sa taas. So, mas marami doon sa... Oo, may gulat na lang ako sa taas. Sa taas? Oh. Pwede kaya makita natin yung... Pwede. Welcome na welcome, sir. Oh, sige. Puntahan natin, sir. Pagdating namin sa taas, sobrang dami ng ibon. And kaya rin tayo umakyat is andun yung nagkakaroon ng mga respiratory problem, may mga nag-going light. So, chinek na rin natin yung condition ng loft. So, bali, ito sir yung mga flyer lights. Oo. So, bali, nasa ilan na yung kalapati mo dito? Si Doc, sa dami medyo hindi ko na rin sila mabilang. Oo. Ang napansin niya talagang overcrowded na yung loft ko, flyers loft ko. No? Sobrang dami na rin. Tsaka yung flooring, kailangan kong baguhin. Tapos kung kaya ko pa daw palakihin, mapalaki at mapalaki sa taas. Ang lang kasi dito, mapapansin natin yung is naka-box perch sila. So, ito kasi yung ito sa mga ibon natin dito. So, kumbaga, maaaring iba na napapatahanan ng ibang kalapate. Yung nakakita natin is, unang-una is overcrowded talaga yung loft ni Sir Jermaine. Kumbaga, sobrang dami ng ibon yung sa sukat ng loft. Secondly, yung sa design nung sa loft niya, kumbaga, yung sa baba is totally enclosed yung lugar, although yung taas is screen. Kung titignan natin to, kumbaga, sarado-sarado. So, yung mga dumi ng kalapate na nag-accumulate dito sa baba, so hindi kagad sila natutuyo, mas nagmamoy sila, and sabihin natin, dito posible nang gagaling na bumaba immune system nila kasi exposed nila doon sa mga, sabihin natin, sa environment na hindi angko para sa kanila. Pagka ganun, mataas din yung chances na merong mga magkakaroon ng digestive problems, which is yun nga, na-encounter na rin ni Sir Jermaine mismo. Yung sa mga respiratory problem, ano yung binibigay nyo sa mga kalapate? Nag-try ako na Antil. Oo. Kalahati. Yung iba talagang nawawala. Yun ang hindi ko alam kung gaano ko patagal sila painumin kasi nag-aalala din ako baka may masira sa loob ng katawan nila pag tuloy-tuloy ko silang tinitignan. Kaya
Nahihinto ko, yung iba naman gumagaling, iba talagang hindi nakaka-recover. Nangamayat sila at mamatay na sila. Kung magbibigay ka naman sir ng until 500, ano naman yan kung may problema, tuloy-tuloy na 5 days. Given lang, since kung magagamot ka, dapat meron kayong lugar na kung saan pwede mo tanggalin dito yung may sakit, tapos doon lang siya. Kasi kung nandito rin siya, dito rin natin gagamutin. So habang ginagamot mo siya, pwedeng nahahawaan yung iba kasi magkakasama sila. Ngayon, kung sa mass treatment naman, kumbaga, medyo sabihin natin, kasi kumbaga talagang, nakita talaga natin dito, sir, concern talaga natin yung overcrowding May papayo kay Sir Joy, una nga is, kung kaya kagad na ma-renovate yung loft, may elevate, kasi yun yung nagiging problema since palaging basa yung environment. Pangalawa is, just ni-recommend ko din sa kanya na magbigay siya ng supplement para palakasin immune system ng mga ibon. So dito, meron tayo niyan, yung Rockdove Cysto, na pwedeng ihalo sa tubig for 10 days or i-mix up sa mga feeds. And since sobrang dami ng ibon, kung willing siya na ibigay sa mga kaibigan para lang mabawasan yung population dito. Kasi kung hindi, kung magkaroon na isang problema yan, madaling kakalat yan. And kumbaga talagang in-observation kung sino yung may problema para matanggal kagad. Actually, Sir Jeremy, maraming salamat sir sa pagtanggap din sa amin. Welcome na welcome po kayo lagi dito, Doc. Actually, dito ko rin nalaman na kayo pala yung kalapating sa sumali doon sa tawag ng tanghala, no? And hopefully, sir, susunod. Ay, sali ka ulit. Talaga, alam mo naman yung mga kalapatings natin, full support naman. Pagka yung kapwa kalapatings natin sumasali o may mga competition na katulad yan. Salamat. Hopefully, sa pagbalik ko dito, sir, makita natin yung na meron tayo na improvement dito sa facilities natin. Salamat talaga, Doc, sa pagpunta nyo at patuloy na kayo. Welcome kayo dito lagi. Ayun na. Maraming salamat po ulit, sir. Thank you. Okay po. Yan po mga kalapatids, nakita naman po natin kung gaano ka-importante na mayroon po magandang espasyo yung ating mga kalapati at kung paano po ito makaka-apekto sa kanilang kalusugan. At syempre, patuloy po natin na suportahan ng Alagang Magaling at ang Excellence Rockdove at gusto po pasalamatan muli ang Big Twin sa patuloy po nilang suporta sa ating kumpanya. Muli, ako Apostol AJ Ferre ng Excellence Rockdove, your #1 pigeon specialist.